isang babae ang biglaang nawala mula sa isang gas station at kalaunan ay natagpuan wala ng buhay sa gilid ng kalsada. Ang mga malalapit sa kanya ay nagtuturo ng iisang tao na pinaniniwalaang may kakayahang gawin ang karumaldumal na insidente. Ngunit sa kabila ng lahat ng hinala, ang taong ito ay dumalo pa sa kanyang huling sandali. Hinawakan siya at nag-alay ng bulaklak. Sa patuloy na pag-usad ng investigasyon, nahirapan ng mga otoridad na tukuyin kung sino ang tunay na may sala, habang lumalalim ang mga tanong sa likod ng misteryosong pagkasawi ng dalaga. Si Marbella Valdez ay pinanganak sa Mexico mga bandang taong 2000s, pero di tiyak ang eksaktong taon. Ang dahilan kung bakit ay dahil noong 5 years old pa lang siya, naging ulila siya sa mga di malinaw na problema. Simula noon, lumaki siya sa isang ampunan sa Tijuana, Baja California. Ang Tijuana ay border city sa Mexico. Ito'y bandang south ng California. Pagdating pa lang niya roon, napansin na agad ang kanyang kabaitan. Ito'y ayon kay David Lopez, ang pastor ng lokal na simbahan na nandoon nang dumating si Marbella sa ampunan. Sabi ni David, dumating si Marbella dito sa amin noong 5 years old pa lang siya. Lumaki siya kasama namin, sobrang bait, masayahin at matalino. Nakakahawa ang saya niya at napapatawa niya kami. Habang nasa ampunan, nakuha ni Marbella ang pagmamahal at respeto ng iba pang mga bata, pati na rin ng mga staff. Doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng kapatiran kahit hindi sila tunay na magkakapatid. Sa gitna ng sakit ng pagiging ulila, nagkaroon siya ng malalim na koneksyon kay Brenda Villarreal, isang batang kasama niya sa ampunan. Hindi lang ito simpleng laro para sa kanila. Sila'y tila ba tunay na magkapatid. Lagi silang magkasama, naglalaro at nag-aalalay sa isa't isa. Nakikita sa kanila ang pagmamahal, suporta at proteksyon. Nang sila ay nagdalaga kung saan madalas nagkakaroon ng conflicts, pinatunayan ni ng Brenda at Marbella na totoo ang pagiging magkapatid nila. Kalaunan nakilala nila si William Messi. Si William ay lumaki rin ng walang magulang, pero di siya nagpatalo sa sitwasyon. Siya ay nag-aral, nagkaroon ng magandang career at naging CEO ng isang software company. Pero bukod sa pagiging successful sa trabaho, alam ni William ang dalawang importanteng bagay. Una, kailangan niyang tumulong sa iba. At pangalawa, ayaw niyang mawala lang sa mundong ito nang hindi nagiging parte ng pagbabago, yung tunay na pagbabago. Kaya nagsimula siyang isipin kung paano niya magagawa ang impact na hinahanap niya. Unti-unti nagkaroon siya ng plano at na-realize ni William na dapat ang proyekto niya ay para sa mga nararapat at nangangailangan, na katulad niya dati, mga batang ulila. Ang kasagutan ay malapit lang, ito'y sa Mexico, kalapit bansa kung saan siya nakatira. Di nagtagal, pumabor sa kanya ang lahat. Noong January 2014, matapos maayos ang plano, naitayo ni William ang isang self-funded program para suportahan ng mga ulilang kabataan mula sa mga ampunan sa Tijuana, Mexico. Sabi ni William, nag-umpisa akong bumisita sa mga bahay ampunan at nagtatrabaho ako kasama ang 70 na bata. Nagkaroon ako ng sponsorship program para matulungan sila at eventually, sisimulan kong tulungan sila paglabas nila. Ang non-profit na program niya ay nakatutok sa isa sa mga pinaka-vulnerable na bahagi ng buhay ng mga ulila. Yung time na tumatanda sila at kailangan nilang umalis sa sistema na dating kumakalina sa kanila. Gusto ni William na ibigay ang opportunities na dapat binigay ng mga magulang nila sa kanila, kasama sa project ang scholarship at microfinancing program. Doon nakilala ni William si Brenda at naging malapit sila, halos parang mag-ama. Siyempre kinuwento ni Brenda si Marbella, ang kanyang kapatid sa ampunan. Di nagtagal nagkita rin si William at Marbella na sa panahong iyon ay isang responsable at mature na 16 years old. Siya ay nasa isang private school dahil sa scholarship. Habang tumatagal, nakilala ni Marbella ang iba pang kabataan na katulad niya na lumalaki sa bahay ampunan. Kitang-kitang respeto at pagmamahal ng mga kaibigan at kakilala niya sa kanya. Kahit na mahirap ang buhay na walang suporta ng isang pamilya, pinapakita ni Marbella ang tibay at determinasyon niya. Ang dami niyang pangarap. Isa sa mga bagay na hinahangaan ni Brenda sa kanyang kapatid ay ang pagiging kalmado at mature ni Marbella. Sabi niya, siya yung tipo na magaling magpakalma ng mga tao. Pag stress ka, siya ang magpapakalma sa'yo. Ang linaw ng mga pangarap niya. Planado lahat. Sinabihan ko nga siya minsan, bakit di ka magtrabaho sa lugar na mas mataas ang sweldo?
Sabi niya di nila ako bibigyan siguro pero kailangan ko yun kasi mag-a-apply ako ng loan para makabili ng bahay. Gusto rin niya maging abogado para ipagtanggol ang mga bata. Hindi mahirap para kay William na mahalin si Marbella kahit hindi niya ito legal na inampon. Nakita niya ang sobrang potensyal ng bata kaya hindi siya nagdalawang isip na tulungan para masiguradong maganda ang kinabukasan ni Marbella. Sa kabilang banda, sobrang na-appreciate ni Marbella ang pagmamahal at suporta na hindi niya inaasahan. Pero lahat ng ito ay binigay ni William. Itinuring na niya ito bilang tatay na hindi siya nagkaroon noon. Sabi ni William, kinuha ko ang responsibilidad na tulungan siya. Nagbigay ako ng mga rules at palagi niya akong nirerespeto. Hanggang sa tumating yung time na tinawag na niya akong papa. Noong 2018, pagkatapos makagraduate ng high school, nakapasok si Marbella sa isang universidad. Kahit na iniwan na nila ang bahay ampunan, magkasama pa rin sila ni Brenda nang lumipat sila ng tirahan. At kahit na may distansya sa kanila, nanatili pa rin silang close sa isa't isa. Para kay William, sobrang saya ng pagbisita sa kanila. Sabi niya, tuwing linggo pumupunta ako para bisitahin sila kahit halos 2 to 3 hours away ang Tijuana. Sa tinitiran ko ay gustong gusto ko pa rin silang makasama. Nang dumating ang panahon na gustong maging independent ni Marbella at sinabi niyang mamumuhay na siya mag-isa, si William ang umako ng responsibilidad para bayaran ang kanyang renta. Pero hindi lang yun ang ginawa niya. Sinisigurado rin niyang seryoso si Marbella sa pagpasok sa klase. Isa sa mga kondisyon ni William ay ang regular na pag-attend ni Marbella sa simbahan at wala dapat ibang lalaki kahit si William mismo ang papasok sa apartment niya. Sa university, itinuloy ni Marbella ang pangarap niya maging abogado. Nagtrabaho rin siya bilang part-timer sa isang gas station na malapit sa tinitirahan niya, ang Randy Chicas. Doon, noong 2019, isang customer ang nahuwaling sa ganda ni Marbella, pati na rin sa kanyang magandang personalidad. Ito'y isang lalaki na may pangalang Juan Perez. Siya ay nasa 40s na, halos doble ng edad ni Marbella. Kahit walang masyadong detalye tungkol sa pamilya o kabataan ni Juan, may ilang impormasyon na lumabas tungkol sa kanya. Isa siyang business owner ng isang cleaning company at dati ring nagtatrabaho bilang intern sa isang forensic office ng pulis. Medyo nakakaintriga dahil gusto ni Juan na magpakilala bilang isang dating pulis kahit hindi naman siya naging pulis. Sa katunayan, minsan dinala niya ito sa isang extreme level. Bagaman hindi alam ang eksaktong dahilan sa kanyang kilos, ang totoo ay isang araw ay nagsuot siya ng police uniform at nagkunwari na isang pulis. Pinahinto niya ang isang driver sa kalsada kahit wala naman siyang kapangyarihan para gawin iyon. Sinabi niya dito, dapat hindi ka dito dumadaan, dun ka sa kabilang daan. Marami pa siyang ginawa na may ganoong eksena. Napag-alaman na may criminal record din si Juan dahil sa pagsira ng ari-arian ng ibang tao sa Mexico. Siya ang kakaiba at pinaka-controversial na customer na sa unang kita pa lang kay Marbella ay agad itong nahumaling at sinimulang ligawan siya. Pagdating ng mid-2019, mas nagpursige si Juan sa pangliligaw. Nagbigay siya ng mga regalo tulad ng mga chocolates, flowers at stuffed toys. Bukod pa rito, pupunta siya lagi sa gas station at nagdadala ng mga breakfast para sa lahat ng katrabaho ni Marbella. Sa una, harmless ang tingin ng mga tao kay Juan. Akala ng lahat isa lang siyang mabait na tao. Nang ibalita ni Marbella kay William ang mga ginagawa ni Juan, katulad ng isang responsabling ama, gusto niyang malaman ang buong detalye. Tinanong niya kung sino si Juan at bakit ang daming regalo. Pero si Marbella ay natawa lang. Hindi niya siniseryoso ang mga galaw ni Juan. Kasi sa simula pa lang, malinaw na sinabi niyang hindi siya interesado sa kanya. Kahit hindi siya binigyan ni Marbella ng pag-asa, patuloy pa rin ang pagdating ng mga regalo, kasama na ang isang malaking teddy bear. Sa halip na lumayo dahil sa rejection, mas lalong nagpumilit si Juan. Hindi lang siya lumapit pero parang naging anino na siya ni Marbella. Umabot sa punto na hindi na natutuwa si Marbella dahil naging sobrang clingy at parang stalker na si Juan. Naging halata sa mga taong malapit kay Marbella na hindi na normal ang mga nangyayari. Umabot din sa punto na sobrang naging nakakatakot na dahil hinak niya ang social media accounts ni Marbella at naglagay pa siya ng GPS tracker sa kotse nito. Dahil doon, bigla na lang siyang sumusulpot kahit saan. Kahit saan pa man pumunta si Marbella na akala niya ay safe siya. Hindi kinaya ni Juan ang paulit-ulit na rejection. Pero imbes na umatras tulad ng normal na tao, sinubukan pa rin niyang pilitin si Marbella na maging sila kahit pa sobrang toxic na ang ginagawa niyang pangungulit. Dumating ang February 5, 2020, pagkatapos ng shift ni Marbella sa gas station, dinukot siya ni Juan.
Pinilit siyang pinasama ni Juan ng labag sa kanyang kagustuhan. Bagaman hindi malinaw ang lahat ng detalye, ang sigurado ay dinala ni Juan si Marbella sa bahay niya. Doon, hinalay niya ang dalaga. Dito lumaban si Marbella ng todo. Binigyan niya ng gandos sa katawan ang dumukod sa kanya. Pero sa huli natalo siya ni Juan na nag-iwan ng matinding sugat sa kanyang mukha, tiyan at maselang parte. Pagkatapos masatisfy sa manademonyong pagnanasa at obsesyon niya, pinaslang ni Juan si Marbella. Tinali niya ang mga kamay at paa nito, binalot sa mga itim na plastic bags at iniwan ang labi sa isang rural na daan. Di nagtagal ay kinontak ni William o Brenda si Marbella. At dahil hindi ito sumasagot, ay agad silang gumawa ng paraan para hanapin siya, pero walang resulta. Isa sa mga kinausap nila si Juan na nagsabi na wala siyang alam tungkol kay Marbella. Habang patuloy ang paghahanap, biglang nakatanggap si Brenda ng isang mensahe mula sa cellphone ni Marbella na nagsasabing may sakit siya at pupunta siya ng doktor. Pero hindi naniniwala si Brenda dahil alam niya agad na hindi ganoon magmensahe ang kapatid niya. Parang ibang tao ang gumamit ng cellphone ni Marbella at nagpanggap bilang siya. Agad nilang inireport sa pulis ang pagkawala ni Marbella at sa simula pa lamang sinabi na nina William at Brenda na malakas ang hinala nila kay Juan dahil sa nakakatakot na pag-uugali nito. Di kalaunan kahit gaano pa kahirap paniwalaan, si Juan mismo ang nagpunta sa pulis para magpanggap na concerned citizen. Dahil sa kanyang overly dramatic na personality, todo ang ginawa niya para mapansin. Kinulit niya ang mga otoridad, humihingi ng updates tungkol sa investigasyon. At nagmamadali pa ito na lutasin ang kaso na parang may malalim siyang relasyon kay Marbella. Pero alam ng pamilya ni Marbella na ginagawa lang ito ni Juan para mailayo ang sarili niya sa anumang suspetsa. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil sina William at Brenda sa pangungulit sa mga pulis. Paulit-ulit nilang sinasabing si Juan ang may sala. Kaya nagsimula silang maghanap sa social media at sa mga kalsada. Si Brenda gumawa ng detalyadong paglalarawan ng kapatid niya na binahagi ng mga kaibigan at sa isang page na ginawa para sa paghahanap. Samantala si William na parang isang desperadong ama ay nagbahagi ng flyers sa kalsada. Humihingi ng tulong sa mga dumadaan na kung may alam sila o nakita nila si Marbella ay agad nilang ipaalam. Isa pang ginawa nila ay nag-login sa mga social media accounts ni Marbella. Nang napansin ni Juan na active ulit si Marbella sa kanyang mga accounts, ay agad siyang tumawag kina William at Brenda. Pero imbis na magulat, casual lang niya sinabi na parang interesting na bumalik sa social media si Marbella. Dito naisip ni William na alam na ni Juan na pinaghihinalaan nila siya. 2 oras matapos ang tawag na iyon, noong Sabado, February 8, 2020, natagpuan ang isang bagay na magbibigay ng bangungot kila Brenda at William. Isang taong nakakita ng labi sa bakanding lote sa El Tecolote, isang lugar sa gilid ng Tijuana. Agad na dumating ang mga ahente ng State Investigation Agency at napansin nilang ang biktima ay isang babae. Nakatali ng pinta tape at dilaw na lubid. Ayon sa autopsy, ang dahilan ng pagkasawi ay nawala ng sapat na supply ng oxygen ng katawan. Maaring matinding puwersa sa kanyang liig. Si Brenda ang kumilala sa katawan at sa gitna ng matinding kalungkutan sinabi niya sa mga otoridad na kung nakinig lang sana sila noong unang beses nilang sinabi kung sino ang kanilang pinagdududahan, buhay pa sana ang kapatid niya ngayon. Inisip niya kung pinuntahan lang sana agad ang bahay ni Juan. Ibang-iba sana ang kinalabasan. Ilang araw pagkatapos, noong February 14, nag-organisa ang pamilya ng funeral para sa huling pamamaalam kay Marbella. Ginawa ang seremonya sa simbahan ng Rios de Agua Viva, kung saan lumaki si Marbella at ginugol ang malaking bahagi ng kanyang kabataan. Pero sa pinakahuling sandali ng pagdadalamhati ng mga nagmamahal kay Marbella, ay biglang dumating si Juan, ang taong responsable sa kanyang pagkasawi. Nagdrama pa siya, kunwari nagdadalamhati. Dumating siya sakay ng isang van na puno ng bulaklak at may hawak pang stuffed toy. Suot niya ang isang t-shirt na may mukha ni Marbella. Sumama siya sa mga nagluluksa na parang wala lang, na para bang hindi siya ang dahilan ng lahat ng ito. Si Jocelyn Ruiz na parang pinsan ni Marbella dahil sa malapit nilang ugnayan, nakita si Juan na papalapit. Sa kabila ng galit at pandidiri sa presensya ni Juan, napansin ni Jocelyn ang mga sugat niya sa leeg. Nang buksan ng ataul, lumapit pa siya para tignan si Marbella. Dinala ang bulaklak at may dala pang litrato niya. Walang magawa ang pamilya kundi magtiis at magpanggap dahil focus nila ay ang makamit ang hustisya.
Habang nakatago sa likod ng sunglasses, lumapit si Juan kay Marbella. Hinaplos ito at nagbigay pa ng pakikiramay sa mga pamilya. Nakuhanan pa ng litrato si Juan habang nasa libing. Sa isang kwento pagkatapos ng libing, inamin ni William na napakahirap para sa kanya ang magtimpi ng mga sandaling iyon. Nagahalo sa kanya ang matinding galit, pandidiri at uhaw sa pagigiganti. Pero bilang ama at tagapagtanggol ng mga babae sa buhay niya, ang priority niya ay protektahan si Brenda. Lalo't natatakot siya na baka si Brenda naman ang sunod na atakihin. Natakot din siya na baka dahil sa anumang gagawin niya, magtangkang tumakas si Juan kaya kinailangan niyang magpigil. Inilibing si Marbella sa Tijuana, Mexico. Maraming lalaki ang nagdala ng kanyang ataul. Isa na rito ang kanyang ex-boyfriend na si Jairo o Jairo Solano. Nandun din si Juan na palaging malapit sa pamilya. Sa isang pagkakataon, binigyan pa ni Juan si Jairo ng litrato ni Marbella na nakalagay sa isang frame. Noong Biyernes, February 20, nagdaos ng protesta ang mga feminist at biktima ng karahasan sa Tijuana. Ayon kay Carolina Barales, isang aktivista mula sa grupong Círculo Violeta, layunin ng protesta na ipakita ang kakulangan ng sistema sa pagbibigay ng seguridad sa mga babae at ang hirap ng mga biktima sa pagkuha ng katarungan. Isa pang layunin ay ang pagbuo ng mga network ng suporta, lalo na para sa mga pamilya ng mga biktima. Habang patuloy ang investigasyon sa kaso ni Marbella ay meron na silang pangunahing suspect. Ito'y si Juan, kaya di kalaunan ay hinuli nila si Juan. Mula noon dumami ang mga ebidensya laban sa kanya. Nahanap ang mga lokasyon ng kanyang cellphone na nagpapakita na kasama siya ni Marbella bago ito mawala. Lumabas din na ang mga sample na nakuha mula sa ilalim ng mga kuko ni Marbella sa autopsy ay tugma sa DNA ni Juan. Doon ay opisyal na kinumpirmahan ng otoridad sa Baja California na ang suspect ay siya rin na lumabas sa mga litrato ng libing na naglalagay pa ng bulaklak at stuffed toy sa ataul. Ang susunod na hakbang para sa katarungan para kay Marbella ay pagdinig sa kaso ng akusado na naganap sa mga korte ng estado. Pumayag ang hukom na ipasok ang mga kamera sa korte at sa loob ng higit sa isang oras, tinalakay ng hukom ang mga ebidensyang pinakita laban kay Juan. Natuklasan ng mga pulis sa kanilang pagsisiyasat na may mga tracker sa kotse at bahay ni Juan na pareho na ginamit niya para subaybayan si Marbella. Mayroon ding mga lubid na katulad na ginamit upang itali ito. Sa unang pagdinig ng kaso ay giniit ni Juan ang kanyang kawalang kasalanan. Subalit pinaliwanag ng pamilya at mga kaibigan ni Marbella ng detalyado kung paano nila nakilala si Juan at ang kanyang banta kay Marbella. Ipinakita rin na maraming ebidensya na nagpapakita ng malakas na kaso laban kay Juan. Sa paglabas ng korte, nagbigay ng pahayag si Jocelyn sa media kung saan sinabi niyang hindi lang DNA ni Juan ang nakuha sa ilalim ng mga kuko ng kanyang pinsan, kundi pati na rin ang iba pang mga samples na nag-uugnay sa kanya sa insidente. Lahat ng ebidensyang ito ay nagpapakita na siya ang nagdukot at pumaslang kay Marbella. Ang mga piskalya naman ay walang duda sa mga ebidensyang ito. Nalaman din na ang mga katrabaho ni Marbella ay nagsasabi sa piskalya na nagkaroon ng obsesyon si Juan sa dalaga. Ipinakita rin na si Juan ang dahilan ng paghihiwalay ni Marbella at ang kanyang dating kasintahan dahil sa problema na dulot niya. Matapos ito ay sinagawa ang pangalawang pagdinig at napagpasyahan na sapat ang mga ebidensya para ituloy ang kaso laban kay Juan. Ipinakita ng Office of the Prosecutor na may sapat na mga elemento upang ituring ang krimen bilang isang pamamaslang at sa mga terminong ito ay inihain ng akusasyon. Sa huling bahagi, ang hukom na si Marta Elvia Luna Vargas ay nagpasya sa isang hatol para kay Juan. Siya ay nahatulan ng 42 years at 6 months na pagkakakulong sa kabila ng pakikitungo sa proseso ng korte. Ang pamilya at mga kaibigan ni Marbella ay patuloy na nagtatrabaho upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Sa kabila ng paghatol na natili ang pangako ni William at ang iba pang nagmamalasakit na gawing mas ligtas ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kababaihan at mga programang pangdepensa. Sa kabila ng pandemya ng COVID-19 na pumigil sa mga plano ni William at Brenda para sa mga workshop ng depensa para sa mga kababaihan, muling nabuhay ang kanilang initiative na maalis ang mga restriction. Ang kanilang layunin ay palawakin ng mga workshops sa iba pang bansa upang mas maraming kababaihan ang matutunan ang tamang pag-aksyon sa oras ng panganib. Ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sapat ba ang hatol kay Juan? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat.
Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!